Dito na po tayo sa paggawa ng relo, ng wall clock po, para matutunan nyo, para dagdag kita pa rin po ito. Yung in-explain ko po sa inyo kanina, sa mga gamit natin na kakailanganin, yun po, talagang malaking mapapakinabang nyo doon. Kasi habang buhay ko na rin po ito makakasama palagay ko, kasi hanggang ngayon naiingatan ko po siya. Ito po yung wall clock. Meron po 2 tornilyo yan sa kabilaan. Doon po sa likod, yan po. Kung ang nakatapat po dyan ay yung Phillips screw ang kailangan natin, ito po yung Phillips screw, ito, yung ganyan yung dulo, yan po ang gagamitin natin para mabuksan siya. Bubuksan po, pakaliwa po ang bukas, pakaliwa. Kabilaan po yan, 2. Minsan po yan, may mga 6, 7, pero parehas po ng procedure. Tatanggalin lang po siya ng pakaliwa. Matatanggal niyo po yun kahit ilang tornilyo yung nakalagay sa likod. Tatanggalin po, ito pong tweezer, gagamitin pang ipit sa mga tornilyo. Yan po. Pag natanggal niyo na po, babagsak na po yung salamin dito. Ingatan niyo po itong salamin ho. Ito po, iusog ko lang po siya. Ito na po yung nakakapit sa kanya kanina. Ito po yung isa. Kaya tatanggalin din natin. Ngayon po, pagka natanggal niyo na yung salamin, saka yung tornilyo, alisin, hindi na po naandar yan. Papakita ko lang po sa inyo. Tatanggalin po nyo, ito pong 2 kamay na ito, ang nakatuon dito sa number niya. Tapos, hilahin nyo lang po siya. Ito po, ito. Itong likod ng hinlalaki nyo ang nakatuon dun sa ilalim. Para maiangat nyo siya ng diretso. Pinakakapit niya po yan. Yan. Hindi po siyang basta-basta mababaluktot. Pag natanggal nyo na po, baliktadin nyo uli. Ito po ang technique niya dyan. Meron po siya dito mga nakaipit. Kaya yung mga screwdriver po natin, ito, yung mga ito po, itong mga screwdriver natin, yung ginagamit natin, yun lang po pansisikwat dyan. Yan, sisikwatin pong ganyan. Iusog lang po nyo dito sa likod. Pag naalis nyo na po itong sa kabila, pwede nyo naman po angatin na yan dyan para mawala po siya dun sa kabila. Pagka ano po, di ang napag-usapan nyo po ng customer, papalitan na lang ng bago. Kasi pag nilinis po yan, konti lang din po ang diferensya. Kaya mahihikayat natin yung customer natin, palitan lang ng brand new. Ito po yon, katulad niya. Wala po siyang thread. Yan, wala po siyang thread. So, bago na po ito. Lalapag niyo po yung luma. Ito pong umaandar nating bagong sinubukan na natin kanina. Yun pong ilalagay natin sa kanya ngayon. Lagi po yan. Ito pong may baterya ang nasa ilalim. Ito pong sabitan sa mga dingding natin. Ito po yung nasa taas. Kaya itutulak nyo lang po ng konti yon. Papakapitin yung makina dito sa lock na to. Tutulak nyo po lang po, bago ibababa nyo lang po dito. Yan. Pagka pumitik na po dito sa taas, kumapit na po siya. Example lang po itong pinapakita ko sa inyo. Pagka meron na po na yan, pag bumili po tayo sa recto ng makina ng mga wall clock, meron na po yung kasamang libreng mga kamay. Isang set po yan. Kaya, pagka po, itong mga kamay niya dati, sinubukan nyo, hindi po kumasya, sabihin po, dito pong bago ang ilalagay natin. Ito po, itong dati. Subukan po natin kung kakapit. Tutulak lang naman po yan. Yan. Pagka hindi po kumapit, ito pong bagong kasama ng bagong makina, itatapat nyo lang po yung second hand. Tapos, meron po kayong isang gunting na ito, ipapantay nyo lang po doon sa dulo ng dati. Yan, kakat off nyo po. Yun, kakat off. Pati po doon sa likod. Kung medyo mahaba din po yung sa likod, ikakat off din po ng gunting. Yan. So, pantay na po siya. So, aalisin nyo po yung dati. Ito po ang gagamitin nyo. Yung bago, testingin nyo muna po. Yan. O, kung na-testing nyo na, umaandar na po siya. Kasi bago na po yung makina niya eh.
Yan po ang maganda dyan. Lilipat nyo lang makina, kikita na po tayo. Ngayon po, pagka nakita nyo kumandar, ilalagay nyo na pa yung oras. Yung dalawang kamay niyan dati. Ito pong hour hand, itong hour hand, yung pong ilalagay muna. Itatapat nyo po siya sa number 12. Yan. Tapos ito pong, kung maluwag po, ganun din po ang gagawin nyo. Yung mga kamay na dating ng bago, yun din po ang ikakat nyo lang po para pumantay siya. Ngayon, ito, sample ko lang po ito ha. Ito po, halimbawa po, nilagay nyo na po yung kamay. Itapat nyo po siya sa 12. Pagpantayin nyo po yung dalawang kamay sa 12. Yan. Bago po, pagka napantayin nyo na, ito pong seconds kanina na kinat off natin sa bagong makina, ilalagay nyo po siya. Yan. Kaya, aanda na po siya. So, pagka nalagay nyo na po yan, ilalagay na po, babalik natin yung salamin niya. Punasan po natin itong salamin kasi meron po tayong mga bakat po ng pawis ng ating kamay na andyan po para matuwa po yung ating mga customer. Masuki po natin sila. Punasan nyo lang po. Punasan nyo lang. Kabilaan po. Tapos sa gilid nyo na lang po hahawakan. Huwag po sa gitna para mapunasan nyo ng maganda. Halimbawa po, nailagay na linis na. Ibabalik na po natin yung salamin. Ang mangyayari po niyan, yung pong tinanggal nating pangkapit sa gilid, kung ano po yung dating posisyon kanina, yun din po ang ibabalik natin sa kanya. Yan. Yan. Ganyan lang po. Ayan. Pag kumapit na po siya, hahawakan niyo po dito sa gilid. Yung nakakapit po sa salamin para wag bumagsak. Yan. Pagka ganyan nyo po, babaliktad nyo na po siya. Tapos, itatapat nyo lang pong ganyan. Bago, pagka nilagay nyo na po itong itong tornilyo niyan dalawa, ibabalik na po natin. Babalik na po. Tapos, ito pong ating Phillips screw, yun din po ang gagamitin natin. Ganito po kasi itong trabaho nito. Parang mekaniko din po. Kung alin po yung unang tinanggal, yun po ang malimit na huling ibabalik. Halimbawa po, nailagay na natin yung tornilyo. Halimbawa po, okay na. Sinasample ko lang po kasi mabilis lang po tayo kailangan para marami po tayo matutunan. Pag naibalik na po, tapos inano nyo na po yung salamin niya, makita nyo po, umaandar na siya. Yung pong kamay na yon, yun po ang sample ko. Pero meron pong talagang bagong kamay ito, yun po ang ilalagay nyo doon. Para kakapit po siya. Salamat po. Sana meron po uli ako na idagdag na tulong sa inyo. God bless.